Sa gitna ng malalim na gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid patahi ay ang maliit na bombilya ng makinang luma. Ang bawat pagtarak ng karayom sa mamahaling telang seda ay tila isang tibok ng pusong pagod, paulit-ulit at walang hinto. Si Talita ay nakayuko. Ang kanyang paningin ay nanlalabo na dahil sa puyat, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling tumpak sa bawat galaw. Ang dulo ng kanyang kanang hintuturo ay nagsimulang maglabas ng isang butil ng sariwang dugo. Matapos itong matusok ng matulis na karayom, ngunit hindi siya dumaing. Hinayaan niya ang pulang likido na mag-iwan ng bakas sa loob ng laylayan ng bestida, isang lihim na selyo ng kanyang sakripisyo na walang sino mang makakakita. Ito ang kanyang obra maestra. Ang telang puti na tila kinuha mula sa ulap ay unti-unting napupuno ng libu-libong maliliit na kristal na isa-isa niyang idinikit sa loob ng 12 oras. Sa bawat kristal na kanyang inilalapat, may kasamang bulong ng pag-asa. Iniisip ni Talitha na marahil sa pagkakataong ito, kapag nakita ni Silas ang ningning ng disenyong ito sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, sa wakas ay makikita na rin siya ng kanyang asawa. Marahil, ang 7 taon ng pananatili sa anino ay matatapos na sa gabing ito, ngunit ang umaga ay dumating na may kasamang lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong kape. Ang marangyang bulwagan ng hotel ay punong-puno ng mga taong mayayaman, suot ang kanilang pinakamahal na pabango na humahalo sa amoy ng alak at tagumpay. Si Talitha ay nakatayo sa likod ng makapal na kurtina ng backstage. Suot pa rin niya ang kanyang lumang apron na may bahid ng mantsa ng tuyo at bawang dahil bago ang maringal na pagtitipong ito, kailangan muna niyang tiyakin na ang agahan ng kanyang biyenang si Doña Isadora ay naihain ng perpekto. Ang boses ni Silas ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kumpiyansa at karisma na siyang dahilan kung bakit ito hinahangaan ng lahat. Ang bawat salita niya ay tila musika sa pandinig ng mga mamamahayag, ngunit para kay Talitha, ito ay tila isang matalim na talim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. I am proud to present the soul of our new collection. This masterpiece is the result of long nights and a shared vision. It is a collaboration between my own creative direction and the undeniable brilliance of my muse, Veronica Velez. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang, nakabibingi at nakapanlulumo. Mula sa puwang ng kurtina, nakita ni Talita si Veronica na lumabas sa entablado. Ang babae ay tila isang diyosa sa suot nitong puting bestida. Ang bestidang tinahi ni Talita hanggang sa magdugo ang kanyang mga daliri. Ang bawat kristal na kanyang idinikit ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight na nagbibigay ng hindi makamundong ganda kay Veronica. Inakbayan ni Silas ang babae. Ang kanilang mga ngiti ay magkatugma, isang larawan ng tagumpay na binuo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Talitha, bakit ka nandito? I told you to stay in the dressing area para ayusin ang mga kalat. You look like a mess. Huwag mong hayaang makita ka ng mga press at baka mapahiya ang pamilya Vergara dahil sa hitsura mo. Ang boses ni Doña Isadora ay malamig pa sa yelo. Hinawakan ng matanda ang braso ni Talita nang mahigpit. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balat ng biktima. Walang pasubali siyang hinila ng biyanan palayo sa liwanag, pabalik sa madilim at masikip na pasilyo ng mga katulong at manggagawa. Don't ever think na dahil asawa ka ni Silas ay may karapatan ka na ring umeksena rito. Ang trabaho mo ay siguraduhing walang lukot ang mga damit at busog ang pamilya ko. Labandera at mananahi ka lang na pinulot namin sa hirap, Talitha. Huwag kang ambisyosa. Ang pinto ng backstage ay sumara ng may bigat na tila nagbaba ng hatol sa kanyang buhay. Si Talitha ay naiwang nakatayo sa gitna ng mga bunton ng tela at mga plastik na basura. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Veronica na naiwan sa hangin
ay tila nanunukso sa kanya. Ang kanyang mga kamay, na puno ng maliliit na sugat mula sa karayom, ay nagsimulang manginig. Naramdaman niya ang init ng luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pinigil niya ito. Ang paghikbi ay isang karangyaan na hindi niya kayang ibigay sa kanyang sarili sa sandaling iyon. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog. Ang 7 taon ng kanyang buhay ay tila isang mahabang panaginip kung saan siya ay isang aninong walang mukha at walang tinig. Sa isang sulok ng silid, ang kanyang lumang bag ay nakabukas. Doon, sa ilalim ng kanyang mga gamit sa pananahi, ay nakasilip ang isang lumang liham at isang trambiyang pilak na iniwan ng kanyang ama-amahan. Ito lamang ang tanging pag-aari niya na hindi galing sa mga Vergara. Habang ang tawanan at palakpakan ay patuloy na naririnig mula sa labas, si Talita ay dahan-dahang lumapit sa isang salamin na puno ng alikabok. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang apron, ang mga mata na puno ng pighati, at ang mga kamay na lumikha ng ganda para sa iba. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang mahinang tinig mula sa kabilang bahagi ng manipis na dingding ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang boses ni Silas at Veronica ay nagbubulungan, puno ng pangungutya at isang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Silas, paano kung magtanong sila tungkol sa technical details ng pattern? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag iyon. Don't worry, sweetheart. That stupid woman will do all the technical work for us as long as I tell her I love her. She's too naive to realize that she's just a ghost designer. After this season, kapag nakuha na natin ang investment ng mga Montenegro, we can finally get rid of her for good. Ang katahimikan sa silid patahi ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang bawat salitang binitiw ng kanyang asawa ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang pag-ibig na kanyang ipinaglalaban ay isa lamang palang kasangkapan para sa kanyang sariling pagkawasak. Ang marangyang hapagkainan ng mga Vergara ay tila isang dambana ng pagpapanggap kung saan ang bawat pinggang may gintong gilid ay sumasalamin sa huwad na dangal ng pamilya. Ang amoy ng nilitsong baka at mamahaling alak ay humahalimuyak sa hangin. Ngunit para kay Talitha, ang bawat singaw ng pagkain ay tila lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Siya ay nakatayo sa isang sulok, suot ang kanyang unipormeng pantrabaho habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tray. Si Silas ay tumatawa. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan habang kinukwentuhan ng ilang malalapit na kaibigan ng pamilya tungkol sa tagumpay ng kanilang bagong koleksyon. Sa tabi niya, si Veronica ay tila isang reynang nakaluklok, paminsan-minsang humilig sa balikat ni Silas na tila ba siya ang tunay na asawa. Talitha, dinalhan mo na ba ng gamot si Mama sa itaas? Parang ang bagal mo yata ngayong gabi. Isipin mo naman ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Kung hindi dahil sa amin, baka nasa kalsada ka pa rin hanggang ngayon. Ang mga salita ni Silas ay binitawan ng may kasamang matamis na ngiti, ngunit ang bawat titik ay tila latigo na humahagupit sa likod ni Talitha. Ang utang na loob, ang hindi nakikitang tanikala na ginagamit nila upang igapos siya sa loob ng 7 taon. Ito ang laging paalala sa kanya na siya ay isang pulubi na binigyan ng bubong, kaya't ang kanyang buhay at talino ay nararapat lamang na maging pag-aari nila. Oops! I'm so sorry, Talitha. Hindi ko sinasadya. My hand slipped. Isang baso ng pulang alak ang dahan-dahang tumagilid sa kamay ni Veronica. Ang likido ay dumanak. Parang dugong kumalat sa ibabaw ng puting mantel bago tumulo sa sahig at tumalsik sa sapatos ni Veronica. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, tiningnan lamang ni Veronica si Talitha nang may mapanguyat ng ngiti. Look at my shoes. It's so expensive. Pakipunasan naman, please. You're so good at cleaning things anyway.
Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatuon kay Talitha, naghihintay ng kanyang reaksyon. Naramdaman ni Talitha ang init na dumadaloy mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa isang uri ng puot na matagal na niyang ibinaon. Dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig. Kinuha niya ang malinis na basahan mula sa kanyang bulsa at sinimulang punasan ang sapatos ni Veronica. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginig. Sa bawat kuskus niya sa mamahaling balat ng sapatos, itinatala ng kanyang isipan ang bawat insulto, ang bawat halakhak ni Silas, at ang mapanuring tingin ni Doña Isadora na nakamasid mula sa kabisera ng mesa. Ang kahihiyang ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Ito ay magiging panggatong sa apoy na malapit nang tumupok sa kahariang ito. Pagkatapos ng hapunan, habang ang lahat ay abala sa pakikipag-usap sa malawak na beranda, pumasok si Talitha sa silid-aklatan ni Silas upang linisin ang mga nagkalat na baso. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana. Habang inaayos niya ang mga papeles sa ibabaw ng mesa, isang kulay asul na folder ang nahulog mula sa isang nakatagong drawer. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang dokumento sa loob ay isang life insurance policy na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang pangalan sa ilalim ng insured ay Talitha Montenegro. Ngunit ang mas nakapanghihilakbot ay ang pangalan ng beneficiary, ang tatanggap ng pera sa sandaling mawala siya sa mundo, Doña Isadora Vergara. Tiningnan ni Talitha ang ibaba ng pahina. Ang kanyang pirma ay nandoon, malinaw at tila totoo. Ngunit alam niyang kailanman ay hindi siya pumirma sa kahit anong dokumentong katulad nito. Ang panginginig na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala sa kanyang mga kamay. Hindi lamang nila ninanakaw ang kanyang talino at ang kanyang kasalukuyan. Tila ba inihahanda na rin nila ang kanyang kamatayan para sa kanilang sariling pakinabang. Bakit kailangang lagdaan ang aking kamatayan habang ako ay buhay pa at nagsisilbi sa kanila? Isang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos sa pasilyo ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mabilis niyang ibinalik ang dokumento sa loob ng folder at inayos ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitiis, ay nagkaroon ng isang bagong uri ng kinang, isang malamig at matalas na liwanag. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat ay tila nabura na ng mas malaking kasalanang natuklasan niya sa gabing ito. Bago siya lumabas ng silid, sulyap ang ibinigay niya sa larawan ng pamilya Vergara na nakasabit sa dingding. Ang bawat ngiti nila sa larawang yon ay tila isang babala. Ngunit sa ilalim ng kanyang uniforme, ang kanyang kamay ay humawak ng mahigpit sa trambiyang pilak ng kanyang ama. Hindi na siya magiging biktima na lamang. Ang hangin sa loob ng opisina ni Silas ay tila nauubusan ng oksiheno, mabigat at amoy ng mamahaling tabako na hinaluan ng mapanghe na amoy ng pagtataksil. Si Talitha ay nakatayo sa tapat ng malapad na mesa na gawa sa kahoy na mahogany. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kwerdas ng biolin na malapit ng maputol. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang sketchbook na naglalaman ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga daliri ay hindi nakayakap dito ng may pagmamahal, kundi ng may panginginig ng puot. Silas, hindi ko na ibibigay sa iyo ang mga bagong disenyo para sa fall collection. Hindi na ako papayag na ang pangalan ni Veronica ang nakabalandra sa mga gawa ko habang ako ay itinatago ninyo sa kusina na parang isang kahiyahiyang lihim. Ang mukha ni Silas, na dati ay puno ng mapanlinlang na tamis, ay dahan-dahang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang panga ay nagtagis ng matindi. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang anino ay bumalot sa maliit na bulto ni Talitha. You're being so ungrateful, Talitha.
Akala mo ba sisikat ang mga sketches na yan kung hindi dahil sa apelyido ko? You are nothing without the Vergara name. Utang mo sa amin ang buhay mo. And now you're acting like a diva? Give me that book! Nang tangkain ni Silas na hablutin ang kwaderno, umatras si Talita. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi niya ibinaba ang kanyang paningin. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagpalit niya ang kanyang pangarap para lamang pagsilbihan. I saw the insurance papers, Silas, at alam ko ring hindi buntis si Veronica. Why are you doing this to me? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ganito ba ang halaga ko sa inyo? Isang kasangkapan na itatapon nyo na lang kapag nakuha nyo na ang gusto nyo? Ang sumunod na sandali ay tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang palad ni Silas ay mabilis na humampas sa kaliwang pisngi ni Talitha, isang marahas na pagtama na nagdulot ng isang matinding init na gumuhit sa kanyang balat. Ang puwersa ng pagkakasampal ay naging sanhi upang ang kanyang paningin ay magdilim sa isang saglit at ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na sahig na marmol. Isang malapot at maalat na lasa ng dugo ang humalo sa kanyang laway. Ang kanyang pandinig ay napuno ng isang matinis at mahabang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang utak. Nilulunod ang lahat ng iba pang ingay sa paligid. Magpasalamat ka at sampal lang ang natanggap mo pagkatapos ng pangiinsulto mo sa pamilya ko at kay Veronica. Get out! Lumayas ka sa pamamahay na ito kung ayaw mong masaktan pa kita ng higit pa riyan. Mula sa pintuan, si Doña Isadora ay nakasandal, pinagmamasdan ng eksena ng may malamig na kawalang bahala. Wala siyang ginawa upang pigilan ang kanyang anak. Sa halip, lumapit siya at itinulak ang balikat ni Talitha gamit ang dulo ng kanyang mamahaling baston. Layasan mo na kami. Basahan. Hindi ka nababagay sa altar ng mga Vergara. Balik ka na sa kung saan ka man galing na basurahan. Dahan-dahang tumayo si Talitha. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila sumisigaw sa sakit. Ngunit ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng bato. Hindi siya umiyak. Ang mga luhang dati ay mabilis pumatak, ay tila natuyo na sa init ng galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang maliit at madilim na silid sa itaas ng garahe. Kinuha niya ang kanyang lumang bag. Isinilid niya ang sketchbook, ang iilang piraso ng damit, at ang trambiyang pilak na may inisyal na EM na iniwan ng kanyang ama-amahan. Habang isinasara niya ang pinto ng silid na naging bilangguan niya sa loob ng 7 taon, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na may kasamang pait. Ang langit ay nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan nang lumabas si Talitha sa malaking gate ng mga Vergara. Ang bawat patak ng tubig ay humahampas sa kanyang balat, tila ba sinusubukang hugasan ng lahat ng dumi at hirap na tiniis niya sa loob ng bahay na yon. Ang kanyang pisngi ay namamagang muli sa bawat pagtama ng malamig na hangin. Ngunit patuloy siyang naglakad. Ang kanyang mga paa, na nakasuot lamang ng lumang tsinelas, ay lumulubog sa maputik na kalsada. Tumigil siya sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw sa kanto. Doon, sa gitna ng dilim at unos, isang itim na sasakyan na may makintab na pintura ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang lalaking nakasuot ng maayos na suit ang tumingin sa kanya ng may halong pag-aalala at paggalang. Ma'am Talitha? Ako po si Attorney Gabriel Sarmiento. Matagal na po kayong hinahanap ng inyong lolo, si Don Emilio Montenegro. Ang pangalang Montenegro ay tila isang estranghero sa kanyang pandinig. Ngunit ang paraan ng pagbigkas ng lalaki sa kanyang pangalan ay puno ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pagpapahalaga. Sa ilalim ng ulan, si Talitha ay napatingin sa kanyang mga palad na puno ng sugat at pasa. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na gabi.
habang ang liwanag ng headlight ng sasakyan ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanyang anino. Sino ba talaga ako at ano ang halaga ng dugong nananalaytay sa aking mga ugat? Ang loob ng sasakyan ni Attorney Gabriel ay balot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi kundi nagbibigay ng proteksyon. Ang amoy ng mamahaling leather at ang banayad na bango ng sandalwood ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Talitha. Mula sa bintana, pinanood niya ang paglayo ng mga ilaw ng mansyon ng mga Vergara, ang lugar na naging mundo niya, ngunit naging libingan din ng kanyang mga pangarap. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa bagyo. Pagdating sa isang pribado at ligtas na opisina, iniabot sa kanya ni Gabriel ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang singaw nito ay humahalimuyak ng bango ng sariwang jasmine, isang amoy na payapa at totoo. Kabaligtaran ito ng masangsang na amoy ng alak, pekeng pabango, at ang malansang amoy ng pagtataksil na nakasanayan niya sa piling ni Silas. Ma'am Talitha, uminom po muna kayo. You are safe here. I know everything feels overwhelming right now, but please, look at these. Inilatag ni Gabriel ang ilang lumang dokumento at mga larawan sa ibabaw ng mesa. Kinuha rin ng abogado ang trambiyang pilak na iniwan ng ama-amahan ni Talitha at maingat itong inilagay sa tabi ng isang larawan ng isang magandang babae na may suot na katulad na alahas. Ang babae sa larawan ay may mga mata na katulad ng kay Talitha. Puno ng lalim at tila may itinatagong kwento. The silver pin you have. It's not just a simple heirloom. Ang inisyal na EM ay para kay Emilio Montenegro. That pin was a gift for his daughter, your mother, who went missing decades ago. We've been searching for you for a very long time, ma'am. Naramdaman ni Talitha ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang pilat sa kanyang kaliwang balikat, na ayon sa kanyang ama-amahan ay nakuha niya noong bata pa siya, ay tugma sa mga medikal na record ng nawawalang tagapagmana ng mga Montenegro. Hinalikan ni Talitha ang gilid ng tasa ng tsa. Ang init nito ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga daliri na puno ng kalyo at sugat mula sa pananahi. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya sa kamay ng mga Vergara. Ang lahat ng yon ay nangyari habang ang isang imperyo ay naghihintay sa kanya. Attorney Gabriel, does this mean I am not just a nameless girl they picked up from the streets? You are the sole heiress of the Montenegro group, Ma'am Talitha. You own more than what the Vergaras could ever dream of in their entire lives. Pero may isa pa akong kailangang ipakita sa inyo. Binuksan ni Gabriel ang isa pang folder na naglalaman ng mga ulat sa pananalapi ng kumpanya ng mga Vergara. Ang bawat pahina ay puno ng pulang marka, mga utang na hindi nababayaran, mga kasunduang hindi natupad, at ang katotohanang ang kanilang prestihiyosong brand ay isa na lamang hungkag na balat. Naramdaman ni Talitha ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang likuran nang mabasa ang huling bahagi ng ulat. Ang pamilya Vergara ay hindi lamang gumagamit sa kanya bilang disenyo. Balak din nilang ipasa sa kanya ang lahat ng legal na pananagutan sa kanilang pagkalugi. Ang insurance policy na nakita niya sa opisina ni Silas ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano upang gamitin ang kanyang buhay bilang pambayad sa kanilang mga utang. They didn't just want my talent, Attorney Gabriel. They wanted my life. Gusto nilang mawala ako para makuha ang perang hindi naman sa kanila, habang isinisisi sa akin ang lahat ng dumi nila. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, ngunit ang lalim ng kanyang pait ay sapat na upang magpatahimik sa buong silid. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga kamay na lumikha ng karangyaan para sa mga taong nagnanais ng kanyang kamatayan.
Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng utang na loob na nadarama niya para sa mga Bergara ay tuluyan ng naging abo. Ang amoy ng jasmine sa silid ay tila naging amoy ng isang bagong simula. Ngunit bago ang paghilom, alam ni Talitha na kailangan muna ng katarungan. Ang katotohanan ay narito na, at ito ay may dalang matalas na talim na handang pumutol sa bawat kasinungalingan ng mga taong nangapi sa kanya. Ma'am Talitha, what is your plan? Don Emilio is waiting to welcome you home. He can crush them in an instant if you want to. Huminga ng malalim si Talitha. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa trambiyang pilak na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina. Hindi sapat ang basta lamang silang durugin, Attorney Gabriel. I want them to feel the same suffocation I felt for 7 years. Gusto kong makita kung paano babagsak ang kanilang kaharian habang suot nila ang mga kasinungalingang itinahi ko para sa kanila. I am not going home as a victim. I am going back as their nightmare. Ang mansyon ng mga Montenegro ay hindi lamang isang tahanan. Ito ay isang kuta ng kapangyarihan na binuo mula sa mga pangarap at pawis ng ilang henerasyon. Ang bawat hakbang ni Talitha sa makintab na sahig na gawa sa Nareyo ay nagbibigay ng isang mahinang tunog na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay hindi na kailangang maglakad ng patingkayad. Ang amoy ng lumang papel, mamahaling tabako, at ang sariwang bango ng mga bulaklak sa hardin ay humahalimuyak sa malawak na bulwagan, nagbibigay ng pakiramdam ng katiwasayan na hindi niya kailanman naramdaman sa bahay ng mga Bergara. Sa dulo ng silid, nakaupo sa isang malaking selyang gawa sa balat ng baka ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng mga ulap, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng buhay. Nang makita niya si Talitha, ang kanyang mga kamay na may suot na gintong singsing na may tatak ng pamilya ay nagsimulang manginig. Dahan-dahang tumayo si Don Emilio. Ang kanyang tindig ay marangal sa kabila ng kanyang katandaan. Attorney Gabriel, is she? Is she really my granddaughter? Ang boses ng matanda ay nabasag dahil sa matinding emosyon. Hindi na nakapaghintay si Don Emilio at dahan-dahang lumapit kay Talitha. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng babae, tila tinitiyak na hindi ito isang panaginip lamang. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang lahat ng pait at pagtitiis ni Talitha sa loob ng 7 taon ay tila nag-apoy sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang pagdaloy ng mga luha, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang pusong sa wakas ay nakawi na. Dahan-dahang kinuha ni Don Emilio ang mga kamay ni Talitha. Nang maramdaman ng matanda ang mga kalyo, ang maliliit na sugat mula sa karayom, at ang mga pasa na dulot ng marahas na pagtrato, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga panga ay nagtagis, at ang kanyang hawak sa kamay ni Talitha ay humigpit ng may pagmamahal. Those animals, pinagtrabaho kanila na parang katulong. Pinahirapan nila ang kaisa-isang hiyas ng aking pamilya. Gabriel, tawagan mo ang lahat ng bangko. I want the Vergara's accounts frozen by morning. I want their company burned to the ground. I will make sure they rot in the streets. Lolo, please, wag po muna. Ang boses ni Talitha ay mahina, ngunit may kasamang determinasyon na nagpatahimik sa buong silid. Tumingin siya sa kanyang lolo nang may pagsusumamo. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng matanda at itinaas ang kanyang sketchbook na bahagyang nabasa ng ulan. I don't want to just crush them using your money, Lolo. Gusto kong makita nila na ang babaeng itinuring nilang basahan ang siyang hihila sa kanila pababa. I spent 7 years building their empire with my sweat and blood. Ngayon, gusto kong gamitin ang sarili kong talento para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. I want to expose their lies in front of the world they care about so much. Tinitigan ni Don Emilio ang kanyang apo. Nakita niya sa mga mata ni Talitha ang parehong apoy na nananalaytay sa kanyang sariling mga ugat. Isang mapait
Ngunit mapagmalaking nangiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Niyakap niya ng mahigpit si Talitha. Ang kanyang balbas ay bahagyang kumikiliti sa noo ng babae. Isang yakap na nagpaparamdam na siya ay protektado na. You truly are a Montenegro, my child. Your mother's strength is in you. Sige, I will give you the time and the resources you need. Si Gabriel ang magiging sandata mo sa batas at ang buong Montenegro group ang magiging kalasag mo. But remember, the moment you need me to step in, I will end them without mercy. Salamat, Lolo. I just need to be more than a victim. I need to take back my name. Nang gabing iyon, habang si Talitha ay nakahiga sa isang malambot na kama na may mga sapin na gawa sa pinakamataas na uri ng seda, ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa ay biglang nagniningning sa gitna ng dilim. Ang pangalan ni Silas ay lumabas sa screen, paulit-ulit na humihingi ng atensyon. Ang bawat pag-ilaw ng screen ay tila isang nakalalasong paalala ng kanyang nakaraan. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang madilim na opisina, si Silas ay may hawak na baso ng alak habang nakatingin sa kanyang computer. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkabahala, ngunit ang kanyang mga daliri ay mabilis na pinipindot ang mga button upang i-block ang lahat ng access ni Talitha sa kanilang shared bank accounts. Sa kanyang isipan, naniniwala pa rin siyang may kapangyarihan siyang kontrolin ang babaeng tinalikuran niya. Dahan-dahang kinuha ni Talitha ang telepono. Hindi niya sinagot ang tawag, ngunit binasa niya ang mensaheng ipinadala ni Silas. Talitha, please come home. Mama is really sick at kailangan ka niya rito. I'm sorry about what happened. Let's talk, please. Huwag kang maging matigas ang ulo. You have nowhere else to go anyway. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Talitha habang pinapanood niya ang screen ng kanyang sariling laptop. Doon, sa tulong ni Gabriel, ay nakikita niya ang bawat galaw ni Silas sa kanilang mga accounts. Ang bawat tangka nitong nakawin ang natitirang sentimo na akala nito ay pag-aari pa rin nito. Ang laso ng pag-ibig ay tuluyan ng napalitan ng pait ng katarungan. I am not coming home, Silas, because I am already home, and soon you will find out that the woman you threw away is the only one who can save you. And I won't. Ang muling pagpasok ni Talitha sa mansyon ng mga Vergara ay tila isang pagbabalik sa isang masamang panaginip na pilit niyang kinalilimutan. Ang bawat sulok ng bahay ay nagdadala ng alaala ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang puso ay binalot na ng isang malamig at matigas na balatkayo. Sa paningin ni na Silas at Doña Isadora, siya ay ang Talitang talunan, ang asawang walang mapupuntahan na bumalik ng nakayuko at humihingi ng tawad. Hindi nila alam na ang babaeng kaharap nila ngayon ay isang aninong may dalang lason. I knew you couldn't survive out there, Talitha. Sabi ko naman sa'yo, wala kang ibang kakampi kundi kami. Be thankful na pinayagan ka pa ni Mama na bumalik dito after all your drama. Ang boses ni Silas ay puno ng mapanuyang tagumpay habang nakasandal siya sa hamba ng pinto ng kusina. Hindi sumagot si Talitha. Sa halip, dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang lumang apron, ang telang naging saksi sa kanyang pagkaalipin. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may pamilyar na bilis habang naghahanda siya ng tsaa para sa pamilya. Sa bawat pag-ikot ng kutsara sa loob ng tasa, tila binibilang niya ang bawat segundo patungo sa kanilang pagbagsak. Talitha, dahan-dahan naman sa paglalakad. I'm pregnant, remember? The doctor said I shouldn't be stressed. At itong juice na ginawa mo, bakit parang kulang sa asukal? Gusto mo bang mapahamak ang magiging anak namin ni Silas? Si Veronica ay nakaupo sa sala. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na tila ba may buhay na doon. Ngunit sa matalas na mata ni Talitha, nakikita niya ang bawat maliit na pagkakamali sa kilos ng babae. Napansin niya ang paraan ng pag-upo ni Veronica na hindi natural para sa isang buntis at ang kawalan ng pamamanas sa mga paa nito. Ngunit hindi siya nagsalita. Pinanatili niya ang kanyang mukha na walang emosyon, tila isang blangkong papel.
Nang sumapit ang gabi, bumalik si Talitha sa silid patahi sa ilalim ng mansyon. Doon, sa gitna ng mga himulmol ng tela at mga ligaw na sinulid, sinimulan niya ang kanyang tunay na trabaho. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na dumampi sa keyboard ng laptop ni Silas na naiwan sa mesa. Sa bawat mahinang pagpindot, ang mga data mula sa computer ay dahan-dahang lumilipat sa isang maliit na memory drive na ibinigay ni Gabriel. Ang mga email ng pakikipagsabwatan sa mga supplier, ang mga pekeng invoice, at ang mga video mula sa security camera na nagpapakita ng pagpasok ni Veronica sa kanyang studio upang magnakaw ng mga sketches. Ang lahat ng ito ay unti-unting naiipon bilang matatalas na ebidensya. Habang naghihintay sa pagtatapos ng pag-download ng mga dokumento, kinuha ni Talitha ang isang piraso ng telang seda. Sinimulan niyang iguhit ang isang disenyo para sa huling bahagi ng koleksyon na hinihingi ni Veronica. Ito ay isang napakagandang pattern, puno ng mga detalyeng makapigil hininga. Ngunit sa loob ng istruktura nito, sadyang binago ni Talitha ang sukat ng mga wrap. Isang maliit na pagkakamali sa anggulo ng tahi na magiging sanhi ng pagkasira ng buong damit sa sandaling isuot ito at igalaw sa entablado. Isang matipid na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Talitha habang pinapanood niya ang bar sa screen ng laptop na malapit nang mapuno. Ang bawat file na naililipat ay tila isang pako sa kabaong ng karangyaan ng mga Vergara. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag ng sapatos sa pasilyo. Dahan-dahan at tila nagmamatyag. Mabilis na isinara ni Talitha ang file at itinago ang memory drive sa loob ng kanyang bra. Ngunit bago pa siya makatayo mula sa silya, ang pinto ng silid patahi ay bumukas ng marahas, tumama sa dingding na lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa katahimikan ng gabi. Ang anino ni Doña Isadora ay humaba sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa tapat ng computer ni Silas. Ang matanda ay may hawak na flashlight. Ang liwanag nito ay direktang tumama sa mukha ni Talitha, dahilan upang mapapikit ang babae sa silaw. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Talitha? Bakit mo pinapakialaman ang computer ng anak ko? Akala mo ba ay hindi ko alam na may itinatago kang maitim na balak? Ang tibok ng puso ni Talitha ay bumilis. Ang pakiramdam ng malamig na pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang likuran. Ngunit sa kabila ng kaba, ang kanyang tinig ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay sumalubong sa mapanuring tingin ng kanyang biyenan. Tinapos ko lang po ang disenyo na hinihingi ni Veronica, Mama. Gusto ko lang siguraduhin na magiging perpekto ang lahat para sa pamilya niyo. Dahan-dahang lumapit si Doña Isadora. Ang dulo ng kanyang baston ay tumama sa sahig sa bawat hakbang. Isang tunog na tila nagbibilang ng nalalabing oras ni Talitha sa loob ng bahay na yon. Kinuha ng matanda ang laptop at tiningnan ang huling activity. Ngunit dahil sa bilis ng kamay ni Talitha, ang tanging nakita nito ay ang nakabukas na pattern design software. Huwag mo akong lokohin, bata ka. Amoy ko ang takot mo. Tandaan mo, hiram lang ang hangin na inihihinga mo sa loob ng mansyong ito. Isang pagkakamali mo lang. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Nang lisanin ni Doña Isadora ang silid, naiwang nanginginig ang mga binti ni Talitha. Ang panganib ay mas malapit na kaysa sa kanyang inaakala. Sa gitna ng dilim, hinawakan niya ang trambiyang pilak sa kanyang dibdib. Ang lamig nito ay nagpaalala sa kanya na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang sinag ng umaga na tumatagos sa mga bintana ng mansyon ay tila walang dalang init. Isang maputlang liwanag na naglalantad sa bawat alikabok at kapintasan ng tahanang iyon. Sa loob ng kusina, ang bawat paggalaw ni Talitha ay may kasamang matinding ingat, tila isang mananayaw na naglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Alam niyang sa bawat sandali
Ang mga mata ni Doña Isadora ay nakasunod sa kanya, naghahanap ng kahit maliit na pagkakamali upang muling maibalik ang kapangyarihan nito. Nang pumasok si Doña Isadora sa hapagkainan, ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa sa dati. Ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang noo ay hindi na kayang itago ng makapal na makeup. Ang balita tungkol sa paghihigpit ng mga bangko ay tila isang aninong hindi nila matakasan. Dahan-dahang inilapag ni Talita ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tapat ng matanda. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng huwad na pag-aalala. Mama, napansin ko pong hindi kayo nakatulog ng maayos. Kung iniisip niyo po ang tungkol sa mga accounts ng kumpanya, baka makatulong po ako. I've been managing the workshop's inventory and expenses for years. Baka may mga butas sa records na hindi nakikita ng mga accountant ni Silas. Tiningnan siya ni Doña Isadora nang may pagdududa, ngunit ang desperasyon ay mas matimbang kaysa sa paghihinala. Ang takot na mawala ang lahat ng karangyaan ay nagtulak sa matanda na ibigay kay Talitha ang access sa mga lihim na dokumento ng pamilya. Isang mapait na tagumpay ang naramdaman ni Talitha habang tinatanggap niya ang susi ng archive room. Hindi niya ito gagamitin upang iligtas sila, kundi upang tuluyang itarak ang huling pako sa kanilang kabaong. Sa kabilang banda, si Silas ay abala sa kanyang opisina. Pawisan ang kanyang mga palad habang pilit na kinakausap ang mga investors sa telepono. Nang pumasok si Talitha, ang lalaki ay tila nakakita ng isang anghel ng kaligtasan. Inilapag ni Talitha ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Isang dokumentong inihanda ni Attorney Gabriel na may mga legal na terminong sadyang ginawang komplikado. Silas, I'm worried about our brand's intellectual property. If the Montenegro Group invests, kailangan nating masiguro na sa atin pa rin ang full control ng mga designs. This document will protect you and the family's legacy. It transferred the rights back to us para hindi sila basta-basta makialam. Isang mabilis na sulyap lamang ang ibinigay ni Silas sa dokumento. Dahil sa kanyang pagmamadali at pagtitiwala na si Talitha ay mananatiling uto-uto. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gintong bolpen. Ang dulo ng bolpen ay gumuhit sa papel, lumilikha ng isang marahan at seryosong tunog na tila nagtatakda ng kanyang sariling katapusan. Hindi niya alam na ang kanyang nilagdaan ay hindi proteksyon, kundi isang pag-amin sa lahat ng pagnanakaw ng disenyo at paglipat ng lahat ng pananagutan sa kanyang sariling pangalan. Thank you, Talitha. I knew you would always be on my side. Huwag kang mag-alala. Once we close this deal with the Montenegros, bibigyan kita ng sarili mong studio. Isang pilit ng ngiti ang isinagot ni Talitha. Ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo sa tindi ng pagkamuhi. Habang lumalabas siya ng silid, nakita niya si Veronica na nagtatago sa anino ng pasilyo. Nakatingin nang may masamang balak sa kanyang bitbit na bagong pattern ng damit. Nang makaalis si Talitha, mabilis na pumasok si Veronica sa silid patahi. Kinuha ng babae ang disenyo na sadyang iniwan ni Talitha sa ibabaw ng mesa. Ang disenyong may nakatagong mali sa estruktura ng tahi. Si Veronica, sa kanyang pagnanais na higitan ng lahat at maging bida sa darating na fashion show, ay mabilis na itinago ang pattern sa loob ng kanyang damit. Naniniwalang ninanakaw niya ang kinabukasan ni Talitha. Pinanood ni Talitha ang lahat mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang bawat piraso ng kanyang plano ay unti-unti nang nahuhulog sa tamang lugar. Ang sakim ay naging biktima ng sariling kasakiman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi ng kanyang puso na tila kumikirot pa rin. Isang maliit na bahagi na nagtatanong kung kailan matatapos ang pangangailangang magbalat kayo. Habang ang gabi ay muling bumabalot sa mansyon, si Talitha ay nakaupo sa kanyang maliit na higaan, hawak ang trambiyang pilak. Ang bawat binitiwang salita at bawat pirma sa gabing ito ay tila mga anino na naglalaban-laban. Ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay hindi kung babagsak ba sila
kundi kung ano ang ititira ng katarungang ito sa kanyang sariling pagkatao. Ang huling gabi ni Talitha sa loob ng mansyon ng mga Vergara ay balot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang mismong mga pader ay naghihintay sa kanyang paglisan. Sa loob ng kanyang maliit at madilim na silid sa itaas ng garahe, ang bawat gamit na kanyang iniimpake ay nagdadala ng isang mabigat na alaala. Ngunit hindi siya magdadala ng anuman na nanggaling sa pamilyang ito. Ang bawat mamahaling alahas o damit na ibinigay ni Silas bilang pampalubag loob sa kanyang mga kasinungalingan ay iniwan ni Talitha na nakatiwangwang sa ibabaw ng kama, mga piraso ng gintong walang halaga sa harap ng kanyang kalayaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang bag. Sa loob nito ay ang kanyang sketchbook, ang mga ebidensyang nakalap nila ni Gabriel, at ang trambiyang pilak na tila nagbibigay ng init sa kanyang palad. Habang isinasara niya ang pinto, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-ikot ng susi. Isang huling pagtatakda na ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay tapos na. Sa labas, ang ulan ay tumila na, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig at malupit. Isang sasakyan ang naghihintay sa kanya sa dulo ng kalsada. Hindi na ito ang luma at karag-karag na taxi na madalas niyang sakyan. Ito ay ang marangyang sasakyan ng mga Montenegro. Nang pumasok siya sa loob, sinalubong siya ni Gabriel ng may isang matapat na yuko. "Ma'am Talitha, everything is ready. The penthouse is secured at ang lahat ng mga inimbitahang press para sa event bukas ay kumpirmadong darating. Don Emilio is waiting for you." Dinala siya ng sasakyan sa tuktok ng isang matayog na gusali sa Makati. Ang penthouse ng mga Montenegro ay balot ng liwanag at karangyaan na hindi kayang abutin ng imahinasyon ng mga Vergara. Pagpasok niya sa malawak na silid-tulugan, tinitigan ni Talitha ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat, ngunit may isang uri ng awtoridad na nagsisimulang sumibol sa kanyang tindig. Dahan-dahan niyang tinanggal ang guma na nakatali sa kanyang buhok, isang lumang panali na puno ng himulmol. Hinayaan niyang humulagpos ang kanyang mahabang buhok, bumabagsak sa kanyang mga balikat na tila isang itim na sutla. Kinuha niya ang isang bote ng pabango sa ibabaw ng vanity mirror, isang halimuyak ng lily of the valley, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Sa isang wisik sa kanyang mga pulso, ang amoy ng bawang, toyo, at usok mula sa kusina ng mga Vergara ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang bango na malinis, matapang, at puno ng dangal. Ito ang amoy ng aking tunay na pagkatao. Kinuha niya ang isang puting robe at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Ang bawat hininga niya ay tila nagpapagaan sa bigat na kanyang dinala sa loob ng 7 taon. Ang paghilom ay nagsisimula na, ngunit alam niyang kailangan muna niyang harapin ang huling laban sa umaga. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Vergara, ang sikat ng haring araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintana. Si Silas ay nagising na may malawak na ngiti. Iniisip na ito ang araw ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Nagsuot siya ng kanyang pinakamahal na suit at naglakad patungo sa silid ni Talitha sa itaas ng garahe. "Talitha! Wake up! Kailangan mo pang steam ang gown ni Veronica bago tayo umalis. Make sure na walang kahit anong gusot. Understand?" Ang kanyang boses ay puno ng utos at kawalan ng galang. Nang hindi siya makatanggap ng sagot, marahas niyang binuksan ang pinto. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay yumanig sa buong silid, ngunit ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang silid ay walang laman, ang kama ay maayos na nakatupi, at ang mga cabinet ay nakabukas, naglalantad ng kawalan. Ngunit sa gitna ng silid, nakasabit sa isang hanger, ay ang lumang apron ni Talitha. Ang eprong puno ng mantsa at dumi ng 7 taong pagsisilbi. Sa ibaba nito, sa ibabaw ng maliit na mesa, ay isang puting sobre. Dahan-dahang binuksan ni Silas ang sobre
Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang mga dokumento sa loob. Ito ay ang divorce papers na may malinaw at matapang na pirma ni Talitha. At sa ilalim ng mga papel na yon, may isang maikling sulat na nakasulat sa Tagalog na tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Ang 7 taon ng aking buhay ay sapat na pambayad sa anumang akala mong utang ko sa inyo. Class, ngayong araw, hindi mo na ako makikita sa anino, ngunit sisiguraduhin kong hindi mo malilimutan ang pangalang tinangka mong burahin. Nabitawan ni Silas ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nagliparan sa sahig na tila mga puting talulot ng isang patay na bulaklak. Ang katahimikan sa silid ay tila sumasakal sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Silas ang isang matinding takot. Isang takot na ang babaeng itinuring niyang basura ay ang tanging haliging humahawak sa kanyang buong mundo. At ngayon, ang haliging iyon ay tuluyan ng bumagsak. Ang maringal na bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Makati ay balot ng kintab ng ginto at kristal. Isang tanghalan na sadyang itinayo para sa mga taong ang tingin sa mundo ay isang malaking paligsahan ng yaman. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak na ang bango ay nakahihilo, humahalo sa amoy ng pinakamahahalagang alak na tila tubig lamang kung ituring ng mga panauhin. Naritiso ang mga maimpluwensyang tao sa industriya ng fashion, mga mamamahayag na ang mga panulat ay kayang bumuo o sumira ng isang pangalan, at mga investor na naghihintay sa susunod na malaking kislap ng sining. Sa backstage, ang hangin ay naging kasing init ng isang nagbabagang pugon. Ang bawat manggagawa ay mabilis ang galaw. Ang kanilang mga muka ay balot ng pawis at kaba. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Silas ay nakatayo ng may labis na kumpiyansa. Inayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamayabang na tila ba ang buong gabi ay nakasulat na sa kanyang mga palad. This is it, Veronica. In a few minutes, the whole world will know your name as the creative genius of the Vergara brand. Ang lahat ng hirap natin, ang lahat ng pagtitiis ko sa babaeng yon, magbubunga na ngayon. Si Veronica ay nakasuot na ng centerpiece ng koleksyon. Ang puting bestida na may libu-libong kristal. Ang disenyong ninakaw niya mula sa sketchbook ni Talitha. Ang babae ay tila isang manikang gawa sa porselana, makinis at perpekto sa ilalim ng mga spotlight. Ngunit sa kabila ng ganda, may isang uri ng kabigatan sa kanyang bawat galaw. Ang telang seda na bumabalot sa kanya ay tila masyadong mahigpit. Ang bawat tahi ay tila humihingal sa ilalim ng bigat ng mga palamuti. Huwag kang mag-alala, Silas. I look perfect. Walang makakaalam na hindi sa akin ang mga sketches na ito. And besides, wala na rito si Talitha para magreklamo. She's probably crying in some dark corner right ngayon. Ang pagbubukas ng palabas ay nagsimula sa isang marahang pagpatay ng mga ilaw na sinundan ng sabay-sabay na pagliyab ng mga malalakas na spotlight sa gitna ng runway. Ang mga modelo ay nagsimulang maglakad nang may mararangyang hakbang. Suot ang mga damit na dumaan sa mga kamay ni Talitha sa loob ng madilim na silid patahi. Ang bawat disenyo ay umani ng mahihinang bulungan ng paghanga mula sa madla. Ngunit habang tumatagal, ang paghangang iyon ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pagtataka. Ang mga tahi sa balikat ng unang modelo ay nagsimulang bumuka ng dahan-dahan. Ang mga hibla ng sinulid ay tila kusang kumakawala sa tela. Sa bawat hakbang, ang estruktura ng damit ay unti-unting nawawala sa hulog, na tila ba ang damit ay may sariling isipan at ayaw nitong maging bahagi ng palabas na ito. At pagkatapos, dumating ang huling bahagi ng palabas. Lumabas si Veronica sa gitna ng runway. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang ang mga flash ng kamera ay sabay-sabay na naglalabas ng nakabubulag na liwanag. Ang mga tao ay panandaliang natahimik sa ganda ng disenyong suot niya. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng runway upang kumuha ng isang marangyang pose, ang trahedya ay nagsimulang maganap.
Ang tunog ng pagkapunit ng tela ay hindi narinig dahil sa malakas na musika, ngunit ang bawat mata sa bulwagan ay nakakita nang ang pangunahing tahi sa likod ng bestida ni Veronica ay biglang bumigay. Ang mahina at sadyang maling anggulo ng rap na ginawa ni Talita ay hindi nakayanan ng bigat ng mga kristal. Ang puting seda ay dahan-dahang nahati na tila isang sugat na bumubuka sa harap ng publiko. Ang gulat sa mukha ni Veronica ay agad na napalitan ng matinding kahihiyan. Sinubukan niyang hawakan ang bumababang tela, ngunit ang bawat galaw niya ay lalong nagpapalala sa sitwasyon. Ang mga kristal na maingat na idinikit ni Talitha ay nagsimulang maglaglagan sa sahig, na tila mga butil ng ulan na gawa sa bubog, lumilikha ng isang malungkot na tunog sa ibabaw ng runway. Ang bulungan ng madla ay naging kasing lakas ng isang humahampas na alon. Ang mga mamamahayag ay mabilis na kumuha ng mga larawan ng bawat sandali ng pagkawasak ng dangal ng mga bergara. Mula sa gilid ng entablado, ang mukha ni Silas ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapanood niya ang kanyang kinabukasan na nadudurog sa harap ng buong mundo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang lahat ng monitor at malalaking screen sa loob ng ballroom ay biglang namatay. Pagkatapos ng ilang sandali ng kabuuang dilim, isang imahe ang lumitaw na nagpatahimik sa lahat. Ito ay ang video ni Veronica na pilit na binubuksan ng cabinet ni Talita at ninanakaw ang mga orihinal na sketches. Ang bawat frame ng video ay malinaw. Nagpapakita ng mukha ng magnanakaw sa gitna ng kanyang krimen. Sinundan ito ng mga screenshot ng mga email ni Silas na nag-uutos sa mga manggagawa na burahin ang pangalan ni Talitha sa lahat ng dokumento ng kumpanya. At sa wakas, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang boses na kalmado, marangal, at puno ng kapangyarihan na hindi nila kailanman narinig mula sa babaeng itinuring nilang alipin. Ang sining ay hindi nananakaw dahil ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa katotohanan. Ngayong gabi, hindi lang ang mga damit ang nasira, kundi pati na rin ang bawat kasinungalingang itinahi ninyo sa loob ng 7 taon. Ang pintuan sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Isang babaeng nakasuot ng isang simpleng asul na gown na gawa sa pinakamahal na sutla ang pumasok. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna at sa kanyang tabi ay ang iginagalang na si Don Emilio Montenegro. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Talitha, na ngayon ay hindi na ang mananahi sa anino, kundi ang babaeng magpapatumba sa kaharian ng mga Vergara. Sila Milas, nais mo bang ipakilala ko sa kanila kung sino ang tunay na utak sa likod ng bawat disenyong ipinagmamalaki mo? Ang katahimikan na bumalot sa malawak na ballroom ay mas mabigat pa sa anumang tunog ng pagsabog. Ang mga bulungan ng libu-libong panauhin ay biglang naputol. Tila isang sinulid na sabay-sabay na ginupit ng isang matalas na gunting. Ang lahat ng mata, ang lahat ng lente ng kamera, at ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa pintuan sa dulo ng bulwagan. Doon, sa ilalim ng dambuhalang chandelier na nagbibigay ng kislap na tila mga bituin, nakatayo ang isang babaeng hindi na nila makilala. Si Talitha ay hindi na ang mananahi na may balikat na laging nakayuko. Suot niya ang isang asul na gown na gawa sa sutla na tila ba hinuwad mula sa kailaliman ng karagatan. Ang bawat tahi nito ay perpekto. Ang bawat disenyo ay nagpapakita ng isang talinong hindi kayang bilhin ng salapi. Sa kanyang tabi, ang presensya ni Don Emilio Montenegro ay tila isang matayog na bundok na nagbibigay ng hindi matitinag na proteksyon. Ang kanilang bawat hakbang sa ibabaw ng pulang alpombra ay may kasamang awtoridad, isang marahang tunog ng sapatos na tila nagbibilang ng bawat sandali ng pagbagsak ng mga Vergara. Talitha, what are you doing here? At bakit? Bakit kasama mo si Don Emilio? This is impossible. You should be at home. Ang boses ni Silas ay nanginginig. Ang kanyang pagiging sopistikado ay tuluyan ng naglaho na tila usok. Ang kanyang mukha ay naliligo sa pawis.
at ang amoy ng kanyang takot ay masangsang pa sa alak na kanyang iniinom. Sinubukan niyang lumapit, ngunit ang isang malamig na tingin mula kay attorney Gabriel at ang matikas na tindig ng mga security ng mga Montenegro ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Sa runway, si Veronica ay isang larawan ng ganap na pagkawasak. Ang kanyang bestida ay nakalaylay, naglalantad ng kanyang kahihiyan. Sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Sinubukan niyang magtago sa likod ng isang dekorasyong haligi, ngunit ang mga spotlight ay tila may sariling isipan at patuloy na humahabol sa bawat galaw niya. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng itim na marka sa kanyang pisngi mula sa maskara, isang madilim na ukit ng kanyang pagkatalo. I told you, Silas, ang sining ay may kaluluwa, at ang kaluluwang iyon ay hindi kayang ariin ng mga magnanakaw. Ang boses ni Talita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at matatag. Hindi siya sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tumatama sa dibdib ni Silas na tila isang palaso. Lumapit si Talita sa gitna ng entablado. Ang kanyang anino ay humaba at tila lumalamon sa liit ng kanyang asawa. Isang mabilis na kumpas ng kamay ni Gabriel ang nagpabago sa mga imahe sa malalaking screen. Sa pagkakataong ito, hindi lang video ng pagnanakaw ang nakita ng madla. Lumitaw ang mga orihinal na digital files ng bawat disenyo ng mga Bergara sa loob ng 7 taon. Sa bawat file, malinaw na nakasulat ang property of Talita Montenegro na may kasamang mga timestamp na ilang buwan ang aga bago pa ito ilabas ng kumpanya. Kasunod nito ay ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw ni Silas mula sa Creative Fund upang gastusin sa mga luho nila ni Veronica. Ladies and gentlemen, the brand you have admired for years is built on a lie. The designs you called masterpieces were created by me in a dark workshop while I was treated as a servant. My husband and his mother didn't just steal my work. They tried to steal my future and my identity. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng pahayag. Ang tunog ng mga flash ng kamera ay tila kidlat na walang tigil sa pagtama. Si Doña Isadora, na kanina ay nakaupo sa harapang hanay nang may labis na yabang, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling perlas ay pilit na kumakapit sa kanyang baston. Talita, tumigil ka. Huwag mong sirain ang pamilyang kumukop sa'yo. Wala kang utang na loob. Utang na loob, Mama. Tumingin si Talita sa kanyang biyenan nang may halong awa at pait. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang folder mula kay Gabriel at inihagis ito sa paanan ni Doña Isadora. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, naglalantad ng insurance policy na may pekeng pirma ni Talita. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng 7 taon ng aking dugo at pawis. Pero, ang utang niyo sa batas, Mama, iyon ang sisiguraduhin kong mababayaran ninyo hanggang sa huling sentimo. You wanted me dead for the insurance money, right? Now look at me. I'm more alive than you will ever be. Nanginig ang buong katawan ni Doña Isadora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki bago siya dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog sa harap ng mga taong dati niyang minamaliit. Si Silas, sa kabilang banda, ay desperadong lumuhod sa harap ni Talitha. Sinubukan niyang hawakan ang laylayan ng kanyang asul na gown. Ang kanyang muka ay puno ng huwad na pagsisisi na hinaluan ng matinding takot. Talitha, please, I was wrong. Patawarin mo ako, sweetheart. Let's go home. Gagawin ko ang lahat. Please don't do this to our family. Dahan-dahang iniatras ni Talitha ang kanyang paa. Iniiwasan ang maduming hawak ni Silas. Tiningnan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo at ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim at malamig na kawalan. Hindi na ako ang Talitha na maaari mong bulahin, Silas. Ang babaeng yon ay pinatay niyo na. Ang kaharap mo ngayon ay isang Montenegro.
At kami, hindi kami nagpapatawad sa mga traidor. Kasabay ng kanyang huling salita, ang malalaking pintuan ng ballroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok. Isang grupo ng mga opisyal na nakasuot ng uniforme, ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Ang dahan-dahang lumapit, patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Mr. Silas Vergara, you are under arrest for financial fraud and falsification of documents. Ang malamig na bakal ng posas ay humapit sa mga pulso ni Silas, isang matigas at walang emosyong pagyakap na tuluyang tumapos sa kanyang huwad na kapangyarihan. Ang tunog ng pagsara ng mekanismo nito ay hindi narinig sa gitna ng ingay. Ngunit ang bawat panauhin sa ballroom ay nakakita sa paraan ng pagbagsak ng mga balikat ni Silas. Ang lalaking kanina lang ay tila hari ng industriya ay isa na ngayong kriminal sa harap ng mga lente ng kamera na walang tigil sa pagkurap. Officer, wait! Hindi niyo pwedeng gawin ito. This is all a misunderstanding. Talitha, tell them. Tell them it's a mistake. Ang boses ni Silas ay naging matinis. Puno ng desperasyon na tila isang batang naliligaw. Ngunit si Talitha ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harap. Ang kanyang paningin ay hindi mababakas ng puot, kundi ng isang malalim na pagod na sa wakas ay nakahanap ng hantungan. Hindi niya tinugon ang pagsusumamo ng asawa. Sa halip, tinalikuran niya ang bulto nito na pilit na hinahila ng mga awtoridad palabas ng bulwagan. Sa kabilang bahagi ng entablado, si Doña Isadora ay tila isang rebultong unti-unting nadudurog. Ang kanyang baston na may ulong ginto ay nalaglag sa sahig, lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa kanyang sariling pagkatao. Ang bawat matatandang babae sa alta sosyedad na dati niyang kinakaibigan ay nagsimulang magtakip ng kanilang mga muka gamit ang mga pamaypay. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na sumusurot sa kanyang pandinig. Ang hiya, ang kinatatakutan niyang kahihiyan, ay tuluyan ng lumamon sa dangal ng pamilya Vergara. Don't touch me. I am Isadora Vergara. Hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Isang hakbang ang ginawa ni Don Emilio Montenegro patungo sa matanda. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong bumabalot sa maliit na bulto ni Isadora. Kinuha ng matanda ang isang lumang dokumento mula sa bulsa ng kanyang suit, isang lumang liham na may bakas ng panahon. Isadora, akala mo ba ay nakalimutan ko ang bawat disenyo na ninakaw mo mula sa ama-amahan ni Talitha noong kabataan ninyo? Ang lahat ng yon ay itinala niya. You built your family's legacy on the blood of an honest man. Ngayon, ang apo ko ang tatapos sa sinimulan mong kasalanan. Ang mukha ni Doña Isadora ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Bago siya dahan-dahang napaupo sa sahig, ang kanyang marangyang gown ay kumalat sa kanyang paligid na tila isang itim na mantsa. Wala nang natira sa kanyang yabang, tanging ang kahungkagan ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Samantala, si Veronica ay pilit na nagsusuot ng isang hiniram na coat upang itago ang kanyang punit-punit na bestida. Ngunit bago pa siya makalabas sa gilid ng entablado, hinarang siya ng mga mamamahayag. Miss Velez, totoo bang peke ang pagbubuntis mo para lang makuha ang shares ng kumpanya? Is it true na ikaw ang nagnakaw ng sketches ni Ma'am Talitha? Ang mukha ni Veronica ay balot ng takot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang karera, ang kanyang kagandahan, at ang lahat ng kanyang pinaghirapang imahe ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Nakita niya si Talitha sa malayo, marangal at malaya, at doon niya napagtanto na sa simula pa lang, siya ay isa lamang hamak na anino ng tunay na sining na taglay ng babaeng kanyang minaliit. Dahan-dahang naglakad si Talitha patungo sa gitna ng runway.
Ang mga piraso ng kristal na nahulog mula sa bestida ni Veronica ay kumikinang pa rin sa sahig. Ngunit hindi na niya ito tiningnan. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay tila naglalabas ng 7 taon ng paninikip ng dibdib. Ang katarungan ay hindi dumating sa paraan ng karahasan, kundi sa paraan ng katotohanan. Tumingin siya kay Don Emilio at kay Gabriel na kapwa nakangiti ng may paggalang sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Talita na ang kanyang pangalan ay hindi na lamang isang salita, kundi isang sagisag ng kanyang muling pagkabuhay. Habang ang mga Vergara ay dinadala sa kani-kanilang mga hantungan, sa bilangguan ng batas at sa bilangguan ng kahihiyan, si Talita ay tumalikod sa liwanag ng mga spotlight. Ang bawat hakbang niya palayo sa bulwagang yon ay tila isang paglalakad patungo sa isang bukang liwayway na siya mismo ang gumuhit. Ang sikat ng hapon ay banayad na humahalik sa mga puting pader ng Montenegro Light Design Center, isang gusaling gawa sa salamin at asero na tila isang dambana ng pag-asa sa gitna ng syudad. Sa loob ng malawak na studio, ang hangin ay hindi na amoy ng alikabok o dumi mula sa kusina. Sa halip, ito ay puno ng halimuyak ng sariwang kape at ang malinis na amoy ng bagong lino. Ang katahimikan ay hindi na nakabibingi, kundi puno ng payapang inspirasyon. Si Talita ay nakatayo sa harap ng isang malaking bintana, pinagmamasdan ang mga batang babaeng mananahi sa ibaba na abala sa pag-aaral ng sining ng disenyo. Ang mga babaeng ito, na katulad niya noon, ay galing sa hirap at kawalang pag-asa, ay meron ng boses at pangalan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang bawat tahi nila ay kinikilala at ang bawat pangarap nila ay may puwang upang lumago. Tinitigan ni Talita ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga sugat mula sa karayom ay naghilom na, bagaman may mga maliliit na pilat na nananatili, mga markang hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng kanyang katatagan. Ang trambiyang pilak na may inisyal na EMA ni Angk Magangko at Il ay nakakabit ng maayos sa kanyang dibdib, kumikinang sa tuwing tinatamaan ng liwanag ng araw. Ma'am Talitha, the new collection for the Charity Gala is ready for final inspection. Ang ganda ng kinalabasan. Everyone is so inspired by your story. Ang boses ni Attorney Gabriel ay narinig mula sa pintuan. Lumapit ang abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na higit pa sa profesionalismo. Inabot niya ang isang tablet kay Talitha na naglalaman ng mga huling balita tungkol sa kaso ng mga Vergara. Isang matipid na sulyap ang ibinigay ni Talita sa screen. Ang balita tungkol sa paghatol kay Silas ng 15 taong pagkabilanggo dahil sa malawakang pandaraya ay hindi na nagdulot ng pintig sa kanyang puso. Ang ulat tungkol kay Doña Isadora na ngayon ay nakatira sa isang maliit at liblib na pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng isang pamilyang wala na, ay tila isang malayo at malabong bulong. Si Veronica naman ay nabalitang nagtatrabaho bilang isang hamak na tagalinis sa isang maliit na patahian sa probinsya, malayo sa karangyaan at ilaw ng entablado na pilit niyang ninakaw. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Gabriel, minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pagkalimot ng mundo sa iyong pangalan. Dahan-dahang lumakad si Talita patungo sa isang sulok ng kanyang opisina. Doon, sa loob ng isang marangyang frame na gawa sa kahoy at salamin, ay nakasabit ang kanyang lumang apron. Ang mantsa ng dugo mula sa kanyang daliri noong gabing iyon ay naroon pa rin. Tuyo at kulay kape na, tila isang selyo ng kanyang nakaraan. Hindi niya ito itinago. Ipinamalas niya ito upang magsilbing paalala na ang bawat reyna ay nagsisimula sa laban at ang bawat sugat ay maaaring maging isang vungmin. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Don Emilio ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mukha ng matanda ay puno ng kapayapaan,
na tila ba ang lahat ng kanyang pagsisikap sa buhay ay nagkaroon na ng kabuluhan nang mahanap niya ang kanyang apo. You've done well, Talitha. Your mother would be so proud. Hindi mo lang binawi ang pangalan mo, binigyan mo rin ng dangal ang lahat ng kababaihang tila wala ng pag-asa. Humarap si Talitha sa kanyang lolo at niyakap ito ng mahigpit. Ang yakap na ito ay hindi na puno ng takot, kundi ng pasasalamat. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto at lila sa abot tanaw. Kinuha ni Talitha ang kanyang panulat at lumapit sa isang blangkong papel sa ibabaw ng kanyang mesa. Sinimulan niyang iguhit ang unang linya ng isang bagong koleksyon. Ito ay hindi na para sa mga Vergara, hindi na para sa pagpapatunay ng kanyang halaga sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang bawat tao ay may kwentong itinahi sa kanilang balat. Ang ilan ay puno ng buhol at lamat. Ngunit sa tamang kamay at sa tamang panahon, ang bawat hibla ng pait ay maaring maging isang obra maestra ng kalayaan. Ang pangalang Talitha Montenegro ay hindi na lamang isang anino. Ito ay ang liwanag na hindi na muling mapapatay ng anumang doitra. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ngumiti siya, isang nangiting totoo, malalim at ganap na naghilom. Ang digmaan ay tapos na at ang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang.